Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay bibigyan ko po kayo ng update dito pa rin sa Chocomocho Flying Titans at yung mga kaganapan sa magiging laro nila bukas kasi meron pong hindi magandang balita dito sa ating kupunan. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So as we speak mga kapolitika is meron po tayong nabalitaan at nasagap na impormasyon na itong si Coach Dante Alinsunurin ay wala po bukas. So in other words is absent po itong head coach ng Chocomocho Flying Titans dito sa crucial na laro ng koponan. At atin ring pag-uusapan dito ano ba talaga yung dapat na gawin ng Chocomocho para maipanalo yung laro kontra dito sa PLDT High Speed Hitters. Okay, so ating napag-alaman na itong si Coach Dante pala is nasa Indonesia na ngayon para sa second leg ng Team Alas dito sa nagaganap na CV League. Okay, so doon sa naunang leg ay nag-uwi po ng bronze medal itong ating national Team Alas. Okay, and ngayon is makakalabanan naman nila yung tatlong bansa. 3 days po yun. So which is conflict dito sa maging schedule niya sa PVL reinforcement. Itong si Coach Dante mga kapolitika sa tingin natin is nape-pressure na rin at marami nga ang mga ugong-ugong na baka itong si Coach Dante ay susundan din yung naging yapak ni Coach Oliver. Kasi ngayon is aside dito sa mga bashers ay stress rin itong si Coach Dante dito sa sa kanyang club team na Chocomocho Flying Titans. Kasi nga from being silver medalist ngayon is nasa bottom 3 na itong kanyang team. Okay, so maybe nape-pressure rin siya dito sa Ribisco. Okay, kasi ngayon ang Creamline is nasa maganda yung standing niya kung ikukumpara mo dito sa Chocomocho Flying Titans. Now, hindi naman kasi pwedeng i-blame na lang lahat dahil dito sa paying absent ni Cici Rondina. Kinakailangan rin na mag-move on yung team at the same time meron rin kayong gagawin on your end. Okay, kasi ito yung pinakamalaking problem talaga ngayon ng Chocomocho Flying Titans na kung saan is hindi nga mapiga ni Coach Dante itong kanyang mga players. Paano ba maging flexible at paano ba yung magkakaroon sila ng focus at consistency dito sa laro. Kasi itong nakikita natin dito sa mga players ng Titans is meron naman sila talagang mga skills. Some of there are mga average players lang, but minsan is nagkakaroon rin sila ng mga time na kung saan is maganda yung kanilang mga naging laro, but all of a sudden is medyo nagda-drop or nagde-decline din yung kanilang mga performance. So ibig sabihin po nun is merong inconsistency dito sa mga players ng Chocomocho Flying Titans at ito yung dapat na makita. Okay, at kasi kung yung mga teams mo is puro talo or sunod-sunod yung pagkatalo at hindi naman kayo bumabawi, ibig sabihin po nun is hindi na effective yung sistema na ginagamit mo, which is dapat yun ang makita at ma-pinpoint ng coach. Kasi dito nakikita naman natin na meron namang mga magagaling na players rin itong Chocomocho Flying Titans, pero ang sinasabi rin ng iba, ang talagang problema daw talaga dito is itong coach na si Coach Dante. Okay, but anyway mga kapolitika, itong si Coach Dante kung kaya andun siya sa Indonesia, sa tingin natin is nagkukolekta pa siya kumbaga ng mga karanasan kasi itong head coach ngayon ng Team Alas ay itong si Coach Frigoni. Okay, so dito sa tingin ko naman is hindi pa naman aalis itong si Coach Dante kasi dati daw is dito daw nag-start itong si Coach Oliver, yung dating coach ng Chocomocho Flying Titans, yung laging absent nga dito sa kanya at meron pang time no nag-walk out itong si Coach Oliver kasi parang nagagalit na siya dito sa team kasi medyo parang mahirap daw turuan. So itong mga coaches na ito is ayaw nila ng magkakaroon sila ng downgrade, just like dito nangyari kay Coach Oliver na ngayon is assistant coach lang siya dito sa Petrogas Angels. So ito yung ayaw rin na mangyari ni Coach Dante Alinsunurin. So ito yung update ngayon so far dito sa head coach ng Chocomocho Flying Titans. Now dito naman tayo mga kapolitika, dumako naman tayo sa dito sa mga players. Okay, so ano ba yung sa tingin natin nakikita natin na dapat gawin? Okay, ano ba yung ganito kasi yung problema ng Chocomocho Flying Titans, yung inconsistency. Kasi when it comes to defense ay okay naman na sila sa defense. Ang nakikita natin is yung inconsistency sa laro. And lately recently is itong merong mga naging highlights na mga players dito sa Titans.
at itong si Mian Mendres, which is nanalo nga sila doon kontra sa Cheritigo. But ang problema is whether lang din yung laro ng ibang mga players nila na hindi nga enough para makapag-contribute nga dito sa kanilang team para maipanalo ng sunod-sunod. Okay, itong si Mian Mendres is maganda yung naging laro niya doon sa doon kontra sa Cheritigo, at in fact is naipanalo nila yung laro in 5 sets. But 2 points lang po yung nakuha nila doon na na puntos, kasi nga 5 set. Kung 3 to 4 sets yun, pwede yun na 3 points yung makukuha nila. Kung kaya ngayon is nasa pang top 9 itong Chocomocho Flying Titans. So yung all in all is weather lang yung laro ng mga players ng Chocomocho Flying Titans. Itong si Tobino, meron ring mga times na nag-ala import itong si Royce Tobino, but after that is nagde-decline yung kanyang performance. So ito yung dapat na makikita at masusolusyonan ni Coach Dante Alinsunurin, na kung saan is yung sistema mo, kung hindi na hindi mo makikita yung problema sa loob ng court, ay dapat baguhin mo na rin yung estilo, kumbaga, okay, yung sistema, kasi hindi nga nag-workout, hindi na siya effective. At itong sila Kath Tolentino ay wala rin masyadong ganap dito sa nagiging laro recently. At lalong-lalo na rin itong kanilang import, kasi nga mga kapolitika, ito rin yung isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Coach Dante, na kung saan is kumuha siya ng import dito sa Greece. Okay, which is hindi naman sila well known dito sa laro na volleyball. So dapat doon siya kumuha sa mga anyway, napag-usapan na natin yan doon sa ating mga previous video. So dito is again, hindi naman natin nakikita na mag-resign itong si Coach Dante. Talaga ngayon is conflict lang, kasi dito kung pipiliin niya itong Chocomocho Flying Titans is wala nang pag-asa. Okay, siguro kung bukas is magkaroon ng babaliktad yung maging sitwasyon na maipanalo nila yung laro, siguro may pag-asa sila dito sa quarterfinals. But doon sa final four ay malalakas na team sa taas yung makakalaban nila. Okay, kasi kung dito siya sa Team Alas, dito siya sa men's team, ay meron pang pag-asa na magka-bronze itong si Coach Dante Alinsunurin. Actually mga kapolitika, meron nga tayong mga nabasa online, kasi ito naman yung ating ginagawa, paano ba natin makuha yung pulso at sentimiento ng mga tao. Okay, at ang sabi doon is merong mga tao na kung saan is nakapag-move on na daw dito, kung ano man yung mangyari, whether manalo or matalo man itong Chocomocho Flying Titans, is nakapag-move on na sila, kumbaga. Okay, at yung iba naman is hindi na daw makapag-focus sa sa pag-aaral nila, at nawawalan daw sila ng gana parang ilang araw na dahil nga dito sa nangyari sa Titans. Kasi some of their players ay malawak yung reach dito sa fan base, dito sa social media. Halimbawa itong si Diana Wong, na kung saan sinasabi doon ng ilan sa mga supporters niya, hindi daw siya nanonood ng PVL kung hindi dahil dito kay Diana Wong. So sobrang laki po talaga ng impact ng pagkatalo ngayon at pagkalaglag ng Chocomocho Flying Titans dito sa nagaganap na PVL reinforcement. Dapat talagang bumawi sila bukas mga kapolitika. Okay, and on the other hand naman, ano ba talaga yung pinakasusi para matalo itong PLDT? Okay, simple lang naman, kasi ito naman ang nangyayari din at ginagawa ng mga international players, yung mga world class na players. Isang tip lang ito mga kapolitika, na kung saan is dapat talagang lang bantayan sino ba yung bumubuhat sa team, at sino ba yung sa tingin natin na kung saan is scoring machine ng PLDT. Yun ang dapat i-block, dapat mapa-slow down yun, or dapat na mapa-stop. So sino ba yun? Namely itong kailang import na si Samuelenko, itong si Erica Santos, at itong si Bedonia. At the same time yung kailang mga middle blockers, yun ang dapat bantayan at i-workout ng Chocomocho Flying Titans para magwagi sila at mapatumba nila itong PLDT high speed hitters. Okay, so mga kapolitika, so far yun ang ating update today, kasi bukas na po ang inaabangan na laro ng Chocomocho Flying Titans kontra dito sa PLDT high speed hitters, at i-update ko rin kayo kung ano yung maging kaganapan bukas. Okay, so mga kapolitika, yun lamang ang ating talakayan at ang ating personal na opinion in this video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.